Ito ha mga kababayan, pinalabas ang isang babae dahil yung babaeng politician daw 'to mga kababayan ay eto po ha, ito yung post sa Facebook ha mga kababayan. Post ito ng ating source. Mm. So eto buksan ko lang ha, mga kababayan. Ito. Yan, mula kay Juan Luna Vlog. Ayan, kilala niyo naman po siguro si Juan Luna Vlog mga kababayan, correct me if I'm wrong, siya yata ay, isang, ano 'to, mga kababayan, si Juan Luna Vlog ay isang kakamping, 'no, isang kakamping, supporter. So ito po, kakamping ba or ano, tawag dito, loyalista. Oo. So, kakamping nga 'di ba, Ma'am BM Vicen. So, sabi dito ni Juan Luna Vlog, ayan, babaeng politiko pinalayas daw sa isang room kung saan nagpupulong ang mga Duterte. Outcast agad, ang sakit. Mhm. Ayan, mga kababayan. So, yun ang sabi niya. So, ngayon mga kababayan, merong nilabas na picture habang ito'y nagpulong at kumakain. Wala nga dito si Buangson. So, si Buangson lang naman ang babaeng politician doon. Mga kababayan, si Buangson lang naman ang, babaeng politician bukod kay Sara na nandun, eh. Alam nga naman naging babae si Baste, alam nga naman naging babae si Kiko Barsaga at saka si Leandro Libiste. Sino ba ang babaeng politician doon mga kababayan na kasama ng mga Duterte, si Guanzon lang naman, bukod kay Sara. So ngayon ang nangyari mga kababayan, babaeng politiko pinalayas daw sa isang room kung saan nagpupulong ang mga Duterte. Outcast agad, ang sakit, 'di ba? So, 'yun mga kababayan, ito nga ang patunay na talagang hindi talaga si Buangson tanggap sa mga DDS. Sabagay tatanggapin siya bilang attack dog, pero kung pagdating sa ganyan na hanay, maano kasi magkakagulo 'to mga kababayan, 'no? Magkakagulo-gulo po 'to sila, 'no? Kaya nga sabi nga dito mga kababayan ni ano, ni Attorney Topacio, ito po ha, pakinggan niyo mga kababayan. Ito kasi yung nangyari noong time na yon mga Oo. Oh, ayan ha. Hmm. Ma'am Mary Ann Solicilio. Hmm. Isang kadadain yan doon sa birthday ng ano nilang so, sulit to, suno Hmm. Ayan. Aha. Oo. So, yun mga kababayan, hindi malinaw Ken. Sige ha. Hindi ko na i-view, hindi ko ipakita sa screen ha mga kababayan. Kasi the more na paipakita kasi malabog talaga siya. Oo, so iparinig ko na lang. Mm. Accounting po ako, di ba? And we have to send. So, yung mga DDS, ano sila, they originally pro Duterte. Dudot, nagkakatiwalaan ng mga makadadaig. Kaya, kaya naman, sweet nga ako kung kasari ng isang kadadaig doon sa birthday ng amo nilang carton. So, ito po, natin. Solid tayo dito sa Davao. I assure you, ito yung mga nandito, Congressman Deniste, Batangas. Yan, si Topacio po yan ha, mga kababayan. Mm. Nandito si Rodriguez. Mga tao po dyan, natutulungan nito. Tapos natin na yung discord nila. Ano sinasabi nila noon? Laban din ng ulong Duterte. Ano sinasabi nila laban kay Bibi Sara? Ano yung kapatinan Duterte yung party list? At tapos sisiksik dito. Duterte daw siya. Wow naman. Wala pa sinasabi. Wala pa sinasabi. Dapat natin ito pangalan. Ay, Google.
Kinuha ka na nga ng kabila, tapos ngayon hindi ka nag-e-eleksyon, sinusuka ka na. Sinusuka ka na sa bago mong bahay. Wala kang hindi pinag-aralan, tapos andun ka pa, sinasabi nila, andun man kasi. Ipanibatay ko siyang si Gonzo sa kung nilang kartong noon. Hindi pa siya sumasali sa mga tae. Oh, 'di ba? Ito, balik natin yung isda dati. Gloria Macapagal Arroyo, 125 million confidential funds. Uy, 500 million. After Pinoy, billion. Duterte, 2.5 billion. 4.5 billion 2021 to 2022. Ayan. Yung pandemic habang lumutang ang Pilipinas. Ayan. Ito, nagkakitaan ng nakaraang administrasyon kasama ng mga insek, lalo-lalo na sa Parmali Scandal. Ayan. Kinakain niya yung mga sinuka niya kasi nga gusto na naman matalo sa pagkasenador. O ito pa ha, ngayon andyan na siya, kaanib na ng mga tae. Ipanay pa din ang deny niya na hindi siya DDS, kundi kakamping siya. Pero ang hindi ka siya kakamping. Pampibig po. Kaya lang nagsasabi na kakamping pa siya, pero wala nang nakikipag-anim sa kanya na kakamping. O ito ha, naging DDS. Hindi po ako DDS. Kakamping po ako, di ba? I'm really not so sad. Yung mga DDS, ano sila, they originally pro Duterte. Fine. It's early. I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Wala na itong sumansot. PA. Address. Ayan. Sabi pa nga nito ba yun, nagsusumiksik ka na lang dyan. Kasi alam na rin nila ang galawan mo. Simple lang ang galawan mo para lang makapagsap sa banso. Sobrang desperado mo, ayan, nawawalan ka na ng speed o kaya yan sa sarili mo. Kahit mo, kapit ng mga para naman gano'n, ibigyan mo ng speed sa sarili mo, banso. Hindi mo naman, sobrang desperado mo na. Ngayon, kain suka ka tuloy sa mga ginagawa mo. Kaya sinasasan mo na lang din ang mga fake news. Kaya sa administrasyon, sulit, tayo ka na din. Kaya nga, ayaw ng mga kabitae sa'yo kasi nga, alam na nila yung galawan mo. Sinasaktan ka lang din nila. Tapos taken na lang. O diba? Nakakaya ang ginawa nito ba sa'yo? Harapan niya na sinabi, hindi ka ba nahihiya dyan? Kaya kayong mga didinisyon din, sakay kayo ng sakay kay Gonzo. May kuduraan yan sila ng mga makadatae. Kumbaga sa content, forgiveness na lang yan ang tamaan nila. Ito naman yung mga hiwaan na itong mga solid makadatae, itong mga So, yun po ang rason ha mga kababayan na ano, isa sa rason na hindi pinapasok si Guanzon sa meeting. Hanggang sa kumain na lang daw mga kababayan, hanggang sa kumain na lang itong mga DDS politician at yung mga Duterte, si Guanzon hindi na pinapapasok hanggang sa umuwi na lang daw ito sa kaniyang binubok na hotel, no? So, yung pag-picture daw yun mga kababayan, may picture kasi sila dalawa ni Sarah, nakita niyo diyan sa thumbnail natin, no? Last na lang daw 'yan, tapos sabay umuwi na. Hindi siya pinapapasok mga kababayan. Ang pinapapasok lamang doon yung mga sila Respicio, sila tawag dito, Barsaga, sila Libiste, yun ang mga pinapapasok. Pero si Guanzon hindi. Oo. So yun ang kadahilanan, mga kababayan. At sabi pa nga dito ni Topacio, ito sabi ni Topacio mga kababayan. 'Pinuntahan pala siya mga kababayan, kinumpronta pala siya ni Topacio, pero pinilit pa rin pala niyang umakyat sa stage. Ew, nakakahiya! Hala, siguro pilit nakiusap ito sa isang organizer. Sino kayang organizer nung event na yon? Siguro si Guanzo namimilit na makaakyat sa stage. Kasi kinumpronta pala siya ni Topacio. Ang kapal naman ng mukha mo. Kaya pumupunta ka pa dito, pagkatapos sa mga ginagawa mo, mga sinasabi mong masasakit, oo, yun ang sabi, naku po. Hmm. 'Di ba, wow naman pagkatapos ng mga
lahat ng sinabi mo kay, VP Sara, wow naman, kinumpronta pala siya. Oh, kaya no'n mga kababayan 'no, kaya pala si Sara at that time parang hindi ano, hindi okay. Kasi kaya pala si Basti no'n puro gano'n. Malalaman mo si Basti 'pag gumaganon-ganon 'yan na may naano 'yan, eh, nabubwisitan 'yan sa ganyan, eh, 'di ba? May ano 'yan, eh, 'pag gumaganon-ganon na 'yan, ano yan, eh, hindi hindi maganda yung ano, may something. Gumaganon-ganon yan si Baste, nanggigigil yan 'pag ganyan, gumaganon sa baba, ang haba-baba niyan, eh, 'di ba? Kaya kinumpronta pala siya, Diyos mio Marimar Kagwanson, pinagpilitan mo pang umakyat sa ano, 'di ba, stage, tapos ending hindi ka 'di ba? Oo. Hala, 'di ba, Mommy J, ayan mega love shoutout po. Sir Ken can't hear what, they said, ayan, what they said daw. Basta yun na yun. So, yun mga kababayan, kasi nung tinanong kasi si Guanzon na DDS siya, pinagpilitan kasi ni Guanzon mga kababayan na hindi daw siya DDS. So, kakamping daw talaga siya. Yun daw mga DDS, yun daw yung mga loyal daw, mga pioneer, no? Yung mga pro Duterte. So ibig sabihin, hindi siya pro Duterte. Kakamping talaga siya. Naku, Diyos mio Marimar. Ayan na nga mga kababayan, Kasi tinanong siya, kung DDS ba siya, sabi niya hindi daw siya DDS, kakamping siya. Kasi yung DDS daw, tinatawag lang daw yan sa mga loyal at mga pro Duterte. So ano pang isinakay niya diyan? Ano pang sinabit niya diyan? Oh, at saka ang tanong ngayon mga kababayan, 'pag sinabi nating kakamping ka ba, ang tanong mga kakamping, tatanggapin niyo ba siya? Kasi sa totoo lang mga kababayan, matagal na po siyang itinakwil sa kakamping, 'di ba? Clout chaser 'yan. Matagal na siyang itinaboy, matagal na siyang sinipa mga kababayan sa kakamping. So, anong gagawin niya dito, mismong yung mga DDS ayaw sa kanya, nakita niyo nga. Siyempre kung ako kay Sara, 'di ba? Kung ako kay Sara, sino bang papakinggan ko, si Topacio o si Guanzon? Malamang ang papakinggan ni Sara si Topacio kasi bakit? Matagal na 'yan si Topaciong ano, DDS, eh, 'di ba? Tapos si Guanzon, hindi nga daw kilala 'yan ni Sara, nakilala lang daw niya noong eleksyon, 'di ba? May interview si Sara ng media. Sabi kasi ng media at sabi ni Guanzon, tatakbo daw siyang senador sa line-up ni Sara. Siya daw yung representante ng Visayas. Ang tanong, manalo ba siya? Mismong kapitbahay nga niya hindi siya gusto, marami nga siyang kaaway. Oh, so ngayon mga kababayan, in-interview si Sara ng media nung pagkatapos nung araw, 'no? Pagkatapos ng araw ng Davao, Davao City, so siyempre tapos na yung program nun, tapos na yung mga nagyayaw-yaw-yaw sa stage. So siyempre bumaba na si Sara sa stage, nandun na yung mga media, siyempre interviewin yan, oo, biglaan yan, eh, oo. So ngayon nandun yung mga media, tinanong si Sara na, "VP, ano ba, isa ba si Guanzon sa mga line-up mo bilang senador sa 2028?" Sabi naman ni Sarah, "Actually hindi pa kami nag-usap niyan at actually hindi ko naman siya kinausap. Kasi una, hindi ko din siya kasi kilala." Sabi niya. Except kay Kiko Barsaga kasi si Kiko nakasama daw yan niya noong nasa ano sila, Batangas 'no? Ay sa Cavite, nung nasa Cavite sila no'n, nung time na eleksyon, yung BBM Sara. So doon nakausap niya si Kiko. Tapos ito si Libeste naman, matagal na daw niyang nakausap ito si Leandro Libeste kasi nga nung time ng presidente ang tatay niya, nandoon yan si Libeste sa Davao, nag-OJT. So kilala niya. Tapos ito daw si Guanzon, hindi daw niya kilala personal, na nakaharap lang daw niya si Guanzon noong nag-filing of candidacy daw sila ni PBBM sa COMELEC. Kasi at that time si Guanzon is part na COMELEC commissioner pa siya at that time, 'di ba? So ngayon mga kababayan, wala, pinalayas sa isang pagtitipon or isang forum. Pinalabas mga kababayan. Hindi siya pinasali,
pinalabas. Hala, Diyos ko, kawawa naman. Kaya pala nung nakita ko sa picture mga kumakain, wala siya doon. Kumpleto lahat, eh. Nandun si Kiko, nandun si Respicio, nandun si Libiste, nandun si Vic Rodriguez, nandun yung Duterte Youth Party List, lahat, eh, nandun. Pero wala si Guanzon. Naku, patay ka din, ha, nakakahiya. Kaulaw ba kaayo? Uy, ulawa kaayo. Baga kaignawong nay makaulaw man. 'Di ba, makaulaw. Ayun mga kababayan, pasensya na kayo, may dugo sa kuko ko, ha, kasi naano 'to, eh, tumama sa bakal. Ah, Makaulaw 'no, 'di ba? Sa madaling salita mga kababayan, nakakahiya. Biruin mo pupunta ka sa isang ganyan, isang grupo, tapos hindi ka katanggap-tanggap, tapos hindi ka pinasali sa pagmi-meeting, 'di ba? Kasi siyempre mga kababayan, mahirap din naman kasi. Halimbawa, isali mo si Guanzon sa usapan ninyo, siyempre kung ano man ang mangyari diyan, itong mga DDS kasama ni Sara, siyempre patay-tanggi 'tong mga 'to kasi napatunayan na ni Sara. O halimbawa, meeting sila ngayon, "O bukas ang titirahin natin si ganito, o bukas ang anuhin natin si ganyan." So mag-usap-usap sila about sa politika. Siyempre hindi nila puwede isali si Guanzon dun kasi bakit? Naku, baka maging Trojan horse pa 'yan, oh. Sa madaling salita ng Trojan horse, baka kasi sugo 'yan, eh, 'di ba? Utos 'yan, eh, tanim 'yan diyan, eh, 'di ba? Hala, Diyos mio Marimar. Ayun, may nag-comment, "Ken, sana kumalat yung pamimigay ni Sara na tig 1K to 2K sa mga bagong graduate, 'wag lang daw i-post, inalagaan ang mga ano daw? Inaalangan" ano 'to? Inaalagaan ang mga kabataan, tuition nila para sila iboto. Actually mga kababayan, wala namang problema kung mamigay si Sara, oo, sa mga estudyante bilang, pang-ano niya, pang-congratulate. Ang halaga ay hindi eleksyon. Wala namang problema kung mamigay si Sara ng tag 1,000, walang problema 'yan mga kababayan kung galing naman sa sarili niyang bulsa. Wala namang eleksyon, eh, wala namang bawal 'yan. Maliban na lang kung si Sara ay isang kandidato, 'di ba, at palapit na ang eleksyon, yun bawal, walang problema yun. Kahit mamigay siya tag 5,000 bawat ulo, eh, 'di ba? Oh, basta sa kanya galing, hindi galing sa government. Kasi bago ka kasi mag-release mga kababayan ng pera, kailangan kasi alam ng gobyerno 'yan at alam ng opisina mo. Oo. Pero kung namigay naman siya galing sa sarili niyang bulsa, walang problema yun. Wala namang issue yun. Basta galing sa kanya, hindi galing sa nakaw, ha. O at saka kung ibigay mo lang naman diretso, "Congratulations para sa'yo, pang-ano, panghanda mo pag-uwi." Walang problema, pero yung sinabi mo, "Ito 1,000 para saan?" "Iboto ko, sabihin ng mama at papa mo. Tandaan mo ako, ha." O mga ganyan-ganyang bagay, mahirap. Pero kung sinabi mo, "Ito panghanda mo, pambili mo ng tinapay, pambili mo ng pansit, pambili mong lechon manok." 'Di ba? Oh, yun po yun mga kababayan, walang problema. Sabi ni Ma'am Puri Malonzo, oo nga daw pinalabas siya ng guard. Ay totoo nga. Oh, 'di ba Ma'am Puri Malonzo? Mm. Totoo nga daw, ayaw sa kanya, means ayaw sa kanya, pinalabas daw ng guard. Hala, Diyos ko, Gwanson, naku nakakahiya. 'Di ba, pinalabas ng guard. Oh, basahin ko lang, ha, sabi ni Ma'am Puri Malonzo, oo nga daw pinalabas siya ng mga guard. Naku, so ibig sabihin ayaw nga. Sige Kent, may nag-vlog na speech si Gwanson sa stage pero after niya mag-speech pinasundan ni Attorney Topacio ng, balahurang speech na patungkol sa kanya kaya on the spot na sinunog ang kahihiyan niya, 'di ba? Oh, yun pala, yun ang issue mga kababayan. Si Attorney Norris Norris Pescio yabang at kilala ba niya? 'Di ba? Naku mga kababayan, oo. Diyos ko. Actually mga kababayan, itong si Attorney Respicio or Vice Mayor Respicio kasi, matagal na po kasi yan laging nakakasama la Mike Defensor, nakakasama kasi yan nila Topacio, 'no, yung nag-file ng impeachment kay PBBM nakasama na nila yan. Ito kasi si Guanzon mga kababayan, ever since hindi nila ito nakakasama pero nagi-guest nila sa SMNI. Pero mga kababayan, yes, sabi ni Ripley's TV. Asan ba si Ripley's TV? Naku, nakakahiya ang bongga, nakakahiya ng bongga. 'Di ba means ayaw sa kanya. Sabi ni Ripley's TV,
Ayan, na-kick out daw. Mm. Ay Diyos ko mga kababayan, 'di ba? Oo, Topacio mayabang din kala mo parang ewan. Sabi ni Ma'am Leni Valmonte. Hayaan mo sila ma'am, ganyan naman talaga sila, wala man tayong mapili niyan, madidis kasi, 'di ba? Oh, alam niyo na ha mga kababayan, 'yun po ang issue nun, 'no? Ano anong sabi ni Catman? Asan ba si Catman? No, may nabasa ako dito si Catman. China was when as Oh, 'di ba? Kaya nga mga kababayan, isa din 'yan sa post ni Gwanson, eh, yung nanghingi daw si ano, si Digong ng asylum sa China. Oh, hindi daw pinayagan, sinipa daw ng mga incheck. Isa din 'yan sa mga post ni Gwanson. Tapos magugulat tayo kamakailan lang nung nagdeklara na si Sara, 'di ba? Aba, biglang kumampi na. Pero dati kung naalala ninyo 'no, nung hindi pa inaresto si Digong, birada siya ng birada. Oo, banat siya ng banat. Nung naaresto si Digong, bumira siya, 'di ba? Tapos nung pagdeklara na ni Sara na tatakbong presidente, aba! Ka naging Sara Duterte na siya, oh, 'di ba? Oh, kaya sabi ni Topacio, mga kababayan, kinumpronta nga daw talaga siya. 'Yan ang napala ni Gwanson. Nakakahiya. Saan ngayon, saan siya ngayon? Pupunta siya sa kakamping. Eh, ang tanong, tatanggapin pa kaya siya ng kakamping? Baka kantsawan lang siya doon, 'di ba? Opo, Nanay Minda. Ayaw lang ano daw, ayaw lang ni Topacio, na maikalat yung mga lihim nila Saramaw at mga alipuris niya. Mahirap din kasi mga kababayan, kasi nga puwede pala, palangkukin, standby lang ako, maingay sa biyahe. Pauwi. Ma'am Rosario, ingat ka po, Ma'am Rosario Bisin. 'Di ba, naku, Diyos ko, Ma'am Lovely Buon Hello po. Nakakahiya po yung gano'n 'no, na Diyos ko, a-attend ka sa isang event, tapos ending umakyat ka lang doon sa ano, umakyat ka lang sa stage tapos babanatan ka ni Topacio, tapos pagkasunod babanatan mo rin si Topacio, 'di ba? Kaya nga mga kababayan nung nagsalita itong si Gwanson walang epek, eh, 'di ba? Yung mga DDS tahimik, si Sara nakaganon si Sara, si Baste nakaganon lang sa baba niya. Tapos yung mga pamangkin ni Baste nakaganon lang din. Hindi man lang natuwa maskin yung youth party list, si ano, si sino yung pangalan nun, yung pambato ng youth party list, andoon walang ibek. Sabi nga ni Topacio, pati yung youth party list pinahirapan nila. Kasi nga si Gwanson, Comelec commissioner yan noon. Oo, alam ng youth party list yan kung paano pahirapan ni Gwanson noon. Oh, ayun, 'di ba? Mm. Diyos mio Marimar, ayan na kasi, 'di ba? Epal kasi si Buangson. Ayan, no Duterte camp. Oh, 'di ba? Hala ka, si Cardima, oh, nandoon, eh, 'di ba? Pinahirapan din nila 'yun Ma'am Vivian at kay, Sir Alan. Oh, kaya 'yan ang napala ni Gwanson, nakakahiya, 'no? Bukod sa ni-real talk siya ni Topacio sa stage, pagkatapos daw ng salita ni Gwanson, hindi na pinasama dun sa 'di ba siyempre pagkatapos ng event, 'di ba magsasama-sama 'yan sila mga kababayan, kasi nando'n yung mga malalayong lugar 'yan, eh. Siyempre ang sinama lang daw si Respicio, si Barsaga, si Libiste, si Vic Rodriguez, and the rest. Nga si Guanzon hindi sinama, hala. 'Di ba? Ito may sabi. Sabi mga DDS, bakit daw hanggang ngayon walang nakulong na involved sa flood control corruption? Diyos ko, Ma'am Myrna, ganito po kasi 'yan. Kapagka may ikulong, ang sasabihin ng DDS, ano, inabuse daw yung kapangyarihan. Oh, katulad yan, nakulong si Bong Revilla. May nakulong na ma'am, Oo, si Bong Revilla, sunod lang kay Joel. Ay, nadulas na naman tayo. Naku, si Joel. Sunod lang si Joel. Ayan nadulas na ako. Ayoko na. Ayoko na. Mapagalitan na naman ako nito. Putang ina talaga. Naku, nagpigil na nga kaming lahat niyan, ako pang nakapagyaw-yaw dito. Ay, sorry ha, sana walang nakapanood. Putang ina, nalabas tuloy 'to si Joel. Naku, naulit na naman.
Basta abangan niyo na lang, oo, mainit nga yung 'tong tag-init, eh, iinit pa lalo sabi ni Boying, oh, abangan niyo na lang si Boying nga si Boying nga, eh, pinapababa nga doon sa ano, eh, sa tawag dito, 'di ba may istante habang nagsalita si Boying, "Basta iinit, ang tag-init mas lalong iinit, standby muna ombudsman sir, standby mo," sabi ni Miko. Pinababa si Boying kasi madulas na naman, eh. Yun nadulas na nga ako. Pasensya na ha, atin-atin lang yun, walang nakarinig. Putang ina talaga, mm. So yun na, basta si Gwanso na, ah. Ay sorry, sana walang nakadungog, naka-ano ha. Atin-atin lang yun mga kababayan, wag niyo nang i-ano, ikalat.